Isang mapagpalang araw sa inyo, mga minamahal naming tagapakinig, at muli po kayong malugod na tinatanggap sa ating paboritong channel. Sabi nila, ang tunay na halaga ng isang tao ay hindi nasusukat sa dami ng kanyang yaman, kundi sa tibay ng kanyang puso kapag ang lahat ay kinuha na sa kanya. Paano kung ang isang reynang sanay sa karangyaan ay biglang itapon sa isang mundong hindi niya kailanman inakala? At sa gitna ng panganib, ang tanging pag-asa niya ay isang taong kinamumuhian ang lahat ng kinakatawan niya. Halina't pakinggan natin ang unang kabanata ng Bulaklak sa Gitna ng Mga Bato. Ang unang senyales ng panganib ay hindi ang ugong ng makina, hindi rin ang biglaang pag-uga ng helicopter. Ito ay ang amoy. Amoy ng nasusunog na plastik kasabay ng matapang na singaw ng gasolina. Isang amoy na hindi nababagay sa loob ng mamahaling Agusta Westland helicopter ni Alonsina Montelirio. Anong nangyayari, Mang Kadyo? Tanong niya. Ang boses ay kasing lamig ng aircon sa loob ng sasakyan. Pilit niyang pinanatili ang awtoridad sa kanyang tono. Kahit na may kung anong kumukurot na sa kanyang sikmura, hindi lumingon ang piloto. Nakatutok lang ang mga mata nito sa unahan, sa walang katapusang luntiang dagat ng mga puno sa kabundukang himbing. Minor technical issue lang po, Ma'am Sina. Huwag po kayong mag-alala. Ngunit hindi naniniwala si Alonsina. Sa loob ng 35 taon, natutunan niyang basahin ang mga tao. At ang tensyon sa balikat ni Mang Kadyo, ang paraan ng paghigpit ng hawak nito sa manibela, ay nagsasabi ng ibang kwento. Ito ang kwento ng isang kasinungalingan. Biglang umangat ng matarik ang helicopter na halos ikinatapon niya mula sa kanyang upuan na gawa sa mamahaling katad. Napakapit siya ng mahigpit. Kadyo! Sigaw niya. Ang lamig sa boses ay napalitan na ng pagbabanta. Ibababa mo to. Now! Sa pagkakataong yon, lumingon ang piloto. At sa isang iglap, nawala ang pamilyar na mukha ni Mang Kadyo. Ang taong 10 taon nang naglilingkod sa kanya. Ang pumalit ay isang estranghero na may ngising demonyo sa mga labi. Pasensya na, ma'am, sabi ng lalaki, at sa mga mata nito ay may kislap ng tagumpay. Pero may ibang flight plan na para sa inyo. Bago pa man makasigaw si Alonsina, isang matulis na sakit ang naramdaman niya sa kanyang tagiliran. Mabilis, malupit at nakakagulat. Napatingin siya sa ibaba at nakita ang isang maliit na patalim na nakatarak doon. Ang dugo ay mabilis na kumakalat sa kanyang puting-puting blouse. Ang huling alaala niya bago ang kaguluhan ay ang ngiti ng kanyang kapatid na sisilakbo kaninang umaga. Mag-iingat ka, ate, sabi nito habang inaayos ang kwelyo ng kanyang damit. Isang ngiti na puno ng pag-aalala. O iyon ang akala niya. Ngayon, sa gitna ng nakabibinging tunog ng nagwawalang elisi at nababasag na salamin, naunawaan na ni Alonsina. Iyon ay hindi ngiti ng pag-aalala. Iyon ay ngiti ng pamamaalam. Isang traidor. Ang salitang yon ay umalingaw-ngaw sa kanyang isip kasabay ng pagsalpok ng helicopter sa mga puno. Ang metal ay yumupi na parang papel. Ang salamin ay sumabog na parang libo-libong bituin. Ang kanyang katawan ay inihagis na parang isang basahan. At pagkatapos, kadiliman. Nagising si Alonsina sa sakit. Isang matinding kirot sa kanyang tagiliran at isang pumupokpok na sakit sa kanyang ulo. Idinilat niya ang kanyang mga mata. Malabo. Nakakasilaw na sinag ng araw na tumatagos sa mga dahon. Amoy ng mamasa-masang lupa, nabubulok na kahoy, at ang nanunuot pa ring amoy ng gasolina. Sinubukan niyang bumangon. Isang daing ang kumawala sa kanyang mga labi. Ang bawat galaw ay parang libu-libong karayom na tumutusok sa kanyang katawan. Nasaan ako? Iginala niya ang kanyang paningin. Nasa gitna siya ng isang gubat na hindi niya kilala. Ilang metro mula sa kanya, ang wasak na katawan ng kanyang helicopter
ay parang isang metal na halimaw na natutulog, umuusok pa rin. Walang mangkadyo, walang sinuman. Siya lang, mag-isa. Hinawakan niya ang kanyang tagiliran. Basa. Pulang-pula ang kanyang kamay nang iangat niya ito. Ang sugat ay malalim. Takot. Iyon ang unang emosyon na gumapang sa kanya. Isang malamig at makamandag na takot na hindi niya naramdaman kahit kailan. Sa boardroom, siya ang batas. Sa mundo ng negosyo, siya ang reyna. Ngunit dito, sa gitna ng walang pangalang gubat na ito, wala siyang kapangyarihan. Sinubukan niyang tumayo, gamit ang isang puno bilang tukod. Nanginginig ang kanyang mga tuhod. Ang suot niyang Manolo Blahnik na sapatos ay lubog sa putik. Ang kanyang mamahaling damit ay gutay-gutay at puno ng dumi. Ang reyna ay naging isang pulubi. Hindi ako mamamatay ng ganito, sabi ng isang boses sa loob niya. Ang boses na yon, ang boses na nagpatayo sa Montelirio Corporation mula sa abo, ang boses na nagpatumba sa mga kalabang higante, ay muling nagising. Kailangan niyang mabuhay, kailangan niyang makabalik, at pagbabayarin niya si Silakbo. Nagsimula siyang maglakad, walang tiyak na direksyon. Bawat hakbang ay isang pagsubok. Bawat tunog ng dahon ay nagpapatindig sa kanyang balahibo. Ang gubat ay buhay, humihinga, at nagmamasid. Lumipas ang ilang oras na parang isang kawalang hanggan. Ang araw ay unti-unti nang lumubog. Ang gubat ay nagsimulang magbihis ng dilim. At kasabay nito ay ang paglabas ng mga tunog na mas nakakakilabot. Huni ng mga kulisap, ang kaluskos sa mga halamanan. Ang pag-asa ni Alonsina ay unti-unti nang nauupos, kasabay ng liwanag. Napaluhod siya sa pagod at sakit. Ang kanyang paningin ay nanlalabo. Marahil dito na nga ang katapusan niya. Isang headline sa dyaryo, Billionaire Heiress, Missing Presumed Dead. Ngunit sa gitna ng katahimikan ng papalubog na araw, isang tunog ang pumukaw sa kanyang pandinig. Isang kaluskos, mas malapit kaysa sa iba. Pagkatapos, isa pa. Hindi ito tunog ng hayop. Ito ay tunog ng mga paa. Mga paang maingat na humahakbang. Sinusubukang huwag lumikha ng ingay. Tulong. Gusto niyang isigaw, pero may pumipigil sa kanya. Isang instinct. Pagkatapos ay narinig niya ito. Isang mahinang kahol. Sinundan ng isa pa. Aso. May mga tao. May mga aso. Rescuers. Ngunit habang papalapit ang mga tunog, isang malamig na katotohanan ang bumalot sa kanya. Hindi ganoon ang kilos ng mga rescuer. Ang kanilang mga galaw ay tago. Ang kahol ng mga aso ay hindi masaya. Ito'y mabangis. Gutom sa pangangaso. Naalala niya ang piloto. Ang plano. Hindi sila nagplano na basta na lang siya ibagsak. Nagplano silang siguraduhin na hindi na siya makakabalik. Ang mga yabag ay mas malapit na. Naririnig na niya ang mahinang usapan ng mga lalaki. Hindi sila mga rescuer. Sila ang mga mangangaso. At siya ang kanilang hinahabol. Sa paglubog ng araw sa kabundukang himbing, may isang uri ng katahimikan na bumabalot sa paligid. Hindi ito ang katahimikan ng kawalan. Ito ang katahimikan ng buhay, ang paghahanda ng gubat para sa gabi. Para kay Banyuhay Magdiwang, ang katahimikang ito ang kanyang santuwaryo. Ang bawat puno ay kaibigan. Ang bawat agos ng batis ay musika. Sa loob ng 5 taon, ito na ang kanyang mundo. Malayo sa ingay, sa kasinungalingan, at sa sakit na idinulot ng syudad. Ngunit ngayon, may basag sa kanyang katahimikan. Habang binabagtas niya ang pamilyar na daan, pabalik sa kanyang kubo matapos mag-ipon ng uling, naramdaman niya ito, isang kakaibang tensyon sa hangin. Ang kanyang asong si Kalis, isang aspin na kulay lupa, ay biglang huminto. Tumahol ito ng mahina. Ang mga balahibo sa batok ay nakatayo. "Ano yon, Kalis?" bulong ni Bay.
Ang kanyang mga mata ay maingat na nagmamasid sa paligid. Hinawakan niya ang itak na nakasukbit sa kanyang baywang. Ang gubat ang nagturo sa kanya na makinig, magmasid at laging maging handa. At ang lahat ng kanyang pandama ay sumisigaw ng isang bagay. May nagbago. Ilang sandali pa, naamoy niya ito. Ang amoy na hindi kabilang sa gubat. Amoy ng sunog na metal at kemikal. Sinundan niya ang amoy, kasama si Kalis na maingat na nakasunod sa kanya. Hindi nagtagal, natagpuan niya ang pinagmulan nito. Sa isang maliit na latian, nakahandusay ang isang dambuhalang ibon na gawa sa bakal. Wasak, umuusok pa. Isang helicopter, kumunot ang noo ni Banyuhay. Walang lugar ang mga ganitong bagay sa kanyang bundok. Ito ay isang paglapastangan, isang paalala ng mundong matagal na niyang tinalikuran. Iginala niya ang kanyang paningin. May mga bakas ng dugo sa damuhan. May mga putol na sanga na tila may dumaan. Nagkaroon ng labanan. O isang pagtakas. Hindi niya ito dapat pakialaman. Kung ano man ang nangyari dito, problema ito ng mga tagabayan, ng mga mayayaman na kayang mag-ari ng ganitong laruan. Hindi niya ito problema. Tumalikod na sana siya nang biglang tumakbo si Kalis patungo sa direksyon ng batis, tumatahol ng sunod-sunod. "Kalis, balik!" sigaw ni Bay. Ngunit hindi nakinig ang aso. Nagpatuloy ito sa pagtahol. May halong pag-aalala at pag-uudyok sa bawat kahol nito. Napabuntong hininga si Banyuhay. Sa ayaw at sa gusto niya, kailangan niyang tingnan. Sinundan niya si Kalis hanggang sa marating nila ang pampang ng isang maliit na batis. At doon, nakita niya ito. Isang babae. Nakahandusay. Ang kalahati ng katawan ay nakalubog sa malamig na tubig. Ang kanyang damit ay gutay-gutay. Ang kanyang buhok ay puno ng tuyong dahon at putik. May malaking mantsa ng dugo sa kanyang tagiliran. Lumapit si Banyuhay ng may pag-iingat. Inamoy-amoy ni Kalis ang babae. Pagkatapos ay tumingin sa kanyang amo na para bang nagtatanong. Inilagay ni Banyuhay ang dalawang daliri sa leeg ng babae. May pulso pa. Mahina. Pero nandoon. Tinitigan niya ang mukha nito. Kahit puno ng gasgas at dumi, hindi maitatanggi ang ganda nito. Isang gandang pino, makinis at mamahalin. Ang uri ng gandang nakikita lang sa mga magasin o sa telebisyon. Ang uri ng gandang pag-aari ng mga taong nabubuhay sa isang mundong kabaligtaran ng sa kanya. Isang tinik ng galit ang biglang sumaling sa kanyang puso. Sila, ang mga taong katulad niya. Ang mga taong walang pakialam kung may nayuyurakang maliliit na tao para lang mapanatili ang kanilang karangyaan. Dapat iwanan ko na lang siya dito. Iyon ang sinasabi ng kanyang isip. Hayaan ang kalikasan na magpasya. Hindi niya ito responsibilidad. Ngunit habang tinititigan niya ang babae, ang paraan ng bahagyang pagbukas ng mga labi nito sa bawat hirap na paghinga, ang munting pagkunot ng noo na tila nananaginip ng masama. Isang bagay sa loob niya ang hindi pumayag. Ang galit niya ay sa isang uri ng tao. Hindi sa isang individual na walang kalaban-laban at nag-aagaw buhay. Hayop, bulong niya sa kanyang sarili habang maingat na iniaangat ang babae mula sa tubig. Nagulat siya sa gaan nito, parang isang manika. Binuhat niya ito. Ang ulo ng babae ay sumandal sa kanyang dibdib. Ang hininga nito ay mainit sa kanyang balat. Isang kakaibang pakiramdam ang gumapang sa kanya. Isang pakiramdam na matagal na niyang hindi naramdaman. Pag-aalala. Sinimulan niya ang mahirap na paglalakbay pabalik sa kanyang kubo na nasa isang bahagi ng gubat na tinatawag na Sitio Agos Dilim. Bawat hakbang ay mabigat. Hindi lang dahil sa bigat ng babae, kundi dahil sa bigat ng desisyon na ginawa niya. Pagdating sa kubo, isang maliit na istrukturang gawa sa kahoy at nipa, maingat niyang inihiga ang babae sa kanyang papag, ang kaisa-isang tulugan niya.
Kumuha siya ng malinis na basahan at isang palangganang may maligamgam na tubig. Kailangan niyang linisin ang sugat nito. Hinawi niya ang punit na damit sa tagiliran ng babae at napasinghap sa nakita. Ang sugat ay malalim, tila mula sa isang patalim. Hindi ito aksidente. May gustong pumatay sa kanya. Lalong tumibay ang kutob niyang gulo ang dala ng babaeng ito. Habang ginagamot niya ang sugat gamit ang mga halamang gamot na natutunan niya mula sa kanyang ama, hindi niya maiwasang pagmasdan ang mga detalye. Ang hikaw na diamante sa isang tainga nito, ang relong manipis na gawa sa ginto sa kanyang pulso, ang mga kuko nitong perpektong pininturahan. Lahat ng ito ay sumisigaw ng isang salita: yaman, kapangyarihan. Pagkatapos niyang malagyan ng benda ang sugat, isang piraso ng malinis na tela na pinunit niya mula sa isang lumang damit. Umupo siya sa isang sulok, pinagmamasdan ang babae. Si Callis ay humiga sa paanan ng papag, tila nagbabantay. Sino ka? Anong ginagawa mo dito? At sino ang mga humahabol sa'yo? Ilang oras ang lumipas. Ang dilim ay tuluyan ng bumalot sa gubat. Tanging ang liwanag mula sa isang maliit na gasera ang nagsisilbing ilaw sa loob ng kubo. Biglang gumalaw ang babae. Isang daing ang kumawala sa mga labi nito. Dahan-dahan, idinilat nito ang kanyang mga mata. Sa unang segundo, ang mga mata nito ay puno ng pagkalito. Pagkatapos, nang makita siya nito, isang lalaking may balbas sarado, nakasuot ng maruming damit at nakatitig sa kanya mula sa madilim na sulok. Ang pagkalito ay napalitan ng takot. Sa sino ka? Nanginginig na tanong nito. Sinusubukang bumangon, ngunit napahiga muli dahil sa sakit. Nasaan ako? Hindi sumagot si Banyuhay. Tumayo lang siya at lumapit. Hawak ang isang basong tubig. Huwag kang lalapit! Sigaw ng babae. Ang boses ay basag, ngunit may bahid pa rin ng awtoridad. Huminto si Banyuhay. Uminom ka, sabi niya. Ang boses ay magaspang dahil sa bihirang paggamit. Kailangan mo yan. Tinitigan siya ng babae. Ang mga mata ay puno ng hinala. Para itong isang mailap na hayop na nasukol. Anong ginawa mo sa akin? Iniligtas kita. Simpleng sagot niya, walang emosyon. Pero nagsisimula na akong pagsisihan yon. Bago pa man makasagot ang babae, isang tunog mula sa labas ang nagpatigil sa kanilang dalawa. Isang putok ng baril. Malayo, pero malinaw. At mabilis itong sinundan ng isa pa. Nagkatinginan sila. Sa isang iglap, nawala ang takot sa mga mata ng babae at napalitan ito ng isang bagay na mas matindi. Sindak. Naintindihan ni Banyuhay. Ang putok ng baril na yon ay hindi para sa isang hayop gubat. Iyon ay isang mensahe. Ang gulo na dinala ng babae sa kanyang bundok ay hindi na pala papalapit. Narito na. At nasa labas lang ng kanyang pinto. Ang tunog ng putok ng baril ay nanatili sa hangin. Isang maruming mantsa sa malinis na katahimikan ng gabi. Para kay Alonsina, ang tunog na yon ay isang pamilyar na banta. Ito ang wika ng karahasan, ang wikang ginagamit sa mundong pinagsawaan na niya. Ngunit ang makita ang epekto nito sa mukha ng estrangherong nagligtas sa kanya ay ibang usapan. Nakita niya ang pagbabago sa mga mata nito. Ang kaninang lamig ay napalitan ng isang matalas at mapanganib na kislap. Sa isang iglap, ang lalaking mukhang simpleng mag-uuling ay naging parang isang mandaragit na naistorbo sa kanyang teritoryo. Mabilis siyang kumilos. Pinasok niya ang daliri sa kanyang bibig at sumipol ng matinis. Agad na tumakbo si Callis sa ilalim ng papag at nagtago. Pagkatapos ay mabilis niyang pinatay ang gasera at ang buong kubo ay nilamon ng dilim. Huwag kang gagalaw. Huwag kang gagawa ng kahit anong ingay. Utos niya. Ang boses ay isang mahina
ngunit mariing bulong sa kadiliman. Napigil ni Alonsina ang kanyang hininga. Ang tanging naririnig na lang niya ay ang sarili niyang kumakabog na dibdib. Ang sakit sa kanyang tagiliran ay tila 10 beses na lumala dahil sa takot. Sino sila? Halos hindi marinig na tanong niya. Hindi ko alam, sagot ng lalaki. At naramdaman ni Sina na lumapit ito sa siwang ng bintana para sumilip. Pero alam kong hindi sila naliligaw na turista. Dumaan ang ilang minuto na parang walang katapusan. Bawat kaluskos ng dahon sa labas ay nagpapatindig sa kanyang balahibo. Ang mga humahabol sa kanya ay malapit na. Natagpuan na siya. At ngayon, idinamay pa niya ang taong ito. Kailangan kong umalis, bulong ni Sina. Pinipilit ang sarili na umupo. Isang matinding kirot ang kanyang naramdaman, ngunit binaliwala niya ito. Kung ako ang hanap nila, hindi ka dapat madamay. Isang tuyong tawa ang narinig niya mula sa lalaki. Huli na. Sa oras na tinulungan kita, dinamay ko na rin ang sarili ko. Sa tingin mo ba mag-iiwan sila ng testigo? Tama siya. Ang luhika ng mga salita niya ay kasing lamig ng hangin sa gabi. Anong gagawin natin? Tanong ni Sina. Ang salitang natin ay kakaibang pakinggan mula sa kanyang bibig. Sanay siyang mag-utos, hindi magtanong. Sanay siyang magbigay ng solusyon, hindi humingi. Manahimik ka muna, sagot nito. Hayaan mo akong mag-isip. Makalipas ang ilang sandali, narinig nila ang mahinang kahol ng mga aso, mas malapit na ngayon. Sinusundan ng mga ito ang kanyang amoy. Wala na tayong oras, sabi ng lalaki. May daanan sa likod. Kailangan nating umalis ngayon na. Mabilis itong lumapit sa kanya at walang babalang inalalayan siyang tumayo. Kaya mo bang maglakad? Kakaya ko, sagot ni Sina. Kahit ang bawat hibla ng kanyang kalamnan ay sumisigaw ng pagtutol. Ngunit mas malakas ang sigaw ng kanyang pagnanais na mabuhay. Inakay siya nito palabas sa isang maliit na pinto sa likod ng kubo. Direkta papasok sa mas makapal na bahagi ng gubat. Madilim. Nakakatakot. Sumipol ulit ang lalaki at kasunod nila si Kalis na parang isang anino. Ang paglalakad sa gubat sa gabi ay isang impyerno. Paulit-ulit na sumasabit ang kanyang damit sa mga sanga. Ang putik ay halos lamunin ng kanyang mga paa. Ang sakit sa kanyang tagiliran ay parang apoy na naglalagablab. Dahan-dahan, sabi niya. Halos masuka na sa pagod. Hindi ko na kaya. Hindi tayo pwedeng huminto, sabi ng lalaki. Ang hawak sa braso niya ay lalong humigpit, halos masakit na. Mas gugustuhin mong mapagod kaysa mamatay. Ang kalupitan sa boses nito ay nagbigay sa kanya ng kakaibang lakas. Nagpatuloy sila. Hindi niya alam kung gaano sila katagal naglakad. Ang tanging alam niya lang ay ang sakit, ang dilim, at ang presensya ng lalaking humihila sa kanya. Sa wakas, huminto sila sa likod ng isang malaking talon na ang lagaslas ay nakabibingi. May isang maliit na kuweba sa likod nito. Dito muna tayo, sabi ng lalaki. Iginagaya siya papasok. Sa loob, basa at malamig, ngunit ligtas. Ang dumadagundong na tunog ng talon ay nagsilbing isang pader na humaharang sa kanila mula sa mundo sa labas. Umupo si Alonsina sa isang malaking bato, nanginginig dahil sa pinaghalong lamig at pagod. Ang lalaki ay nanatili sa bunganga ng kuweba. Isang madilim na silweta laban sa kurtina ng tubig. Salamat, sabi ni Alonsina. Ang mga salita ay halos hindi lumabas sa kanyang lalamunan. Ito ang pinakasinserong salamat na binigkas niya sa buong buhay niya. Hindi lumingon ang lalaki. Huwag ka munang magpasalamat. Hindi pa tayo ligtas. Natahimik sila. Tanging ang ingay ng talon ang kanilang naririnig. Sa pagkakataong ito, ang katahimikan sa pagitan nila ay hindi na puno ng tensyon, kundi ng isang pinagsamang pag-unawa
sa panganib na kanilang kinakaharap. "Hindi ko alam ang pangalan mo," basag ni Sina sa katahimikan. "Bye," maikling sagot nito. "Ako si Sina," sabi niya. Hindi niya binigay ang kanyang apelyido. Sa sitwasyong ito, ang pangalang Montelirio ay isang sumpa, hindi isang karangalan. "Alam ko," sabi ni Bey. Nagulat si Sina. "Paano mo?" Ang pangalan ng helicopter na bumagsak ay The Alonsina. Putol ni Bey sa kanyang sasabihin. Hindi mahirap hulaan. Isang malamig na kaba ang gumapang sa dibdib ni Sina. Kung alam nito kung sino siya, alam din nito ang kapangyarihan at yaman na nakakabit sa kanyang pangalan. Marahil ay meron din itong motibo. Tila nabasa ni Bay ang kanyang iniisip. "Wala akong pakialam sa pera mo," sabi nito. Ang boses ay may bahid ng pait. "Ang gusto ko lang ay bumalik ang katahimikan sa bundok ko. At para mangyaring yon, kailangan kitang mailabas dito. Kung gayon, tulungan mo ako," sabi ni Sina. Ang kanyang boses ay muling nagkaroon ng awtoridad ng isang CEO. "Dalhin mo ako sa pinakamalapit na bayan. Babayaran kita. Kahit magkano, pangalanan mo ang presyo mo." Sa wakas, humarap si Bey. Sa aandap-andap na liwanag na tumatagos sa talon, nakita ni Sina ang kanyang mga mata. Puno ito ng isang emosyon na hindi niya mabasa. Isang pinaghalong galit, awa, at pagod. "Sa tingin mo ba lahat ng bagay sa mundo ay nabibili ng pera?" tanong nito. Ang boses ay mababa at mapanganib. "Ang buhay mo, ang katahimikan ko, hindi mo kayang bayaran ang gulong idinulot mo dito." Napasuko si Sina. Bawat salita ni Bey ay parang isang sampal sa kanyang pagkatao. Tama ito. Sa buong buhay niya, pera ang naging sagot niya sa lahat ng bagay. Ngunit dito, sa kuwebang ito, ang kanyang bilyones ay walang halaga. Ang tanging mahalaga ay ang lakas para mabuhay at ang kaalaman ng lalaking nasa harap niya. "Pakiusap," sabi niya, at ang salitang iyon ay nagpabagsak sa huling pader ng kanyang orgulyo. Ang reyna ay nagmamakaawa na. "Hindi ko kayang mag-isa. Kailangan kita." Tinitigan siya ni Bey ng matagal. Nakikita niya ang desperasyon sa mga mata nito. Nakikita niya ang takot. At sa ilalim ng lahat ng yon, nakikita niya ang isang taong, katulad niya, ay gustong mabuhay. Bumuntong hininga ito, isang tunog ng pagsuko. "May kasunduan tayo," sabi niya. "Ilalabas kita sa gubat na ito. Pero sa oras na makarating tayo sa bayan, wala na tayong pagkakautang sa isa't isa. Hindi mo ako kilala. Hindi kita kilala. Babalik ako dito at hindi ka na babalik kailanman." "Pumapayag ako," mabilis na sagot ni Sina. "At isa pa," dagdag ni Bay, ang kanyang tingin ay matalim. "Mula ngayon, ako ang masusunod. Walang tanong-tanong, walang reklamo. Gagawin mo ang lahat ng sasabihin ko. Kung gusto mong mabuhay, susunod ka. Malinaw?" Sa unang pagkakataon sa loob ng maraming taon, si Alonsina Montelirio ay tumango bilang pagsunod sa utos ng iba. Ang kanyang mundo ay gumuho at sa mga piraso nito, isang bagong kasunduan ang nabuo. Isang kasunduan na isinulat sa dugo, putik at desperasyon. Sa labas, ang mga anino ng mga humahabol sa kanila ay dumaan sa harap ng talon. Narinig nila ang kanilang mga boses, malapit ngunit hindi sila nakikita. "Wala sila dito!" sigaw ng isang lalaki. "Hanapin na niyo sa may ilog." Napapikit si Sina at nagdasal. Sa tabi niya, naramdaman niyang naniga si Bey. Nakikinig, naghihintay. Nang mawala na ang mga boses at yabag, bumaling si Bey sa kanya sa dilim. "Bukas ng umaga, bulong nito, sisimulan natin ang mahabang paglalakbay." Ang unang sinag ng araw ay gumapang sa bunganga ng kuweba. Nagpinta ng gintong liwanag sa kurtina ng tubig.
Para kay Banyuhay, ito ay isang pamilyar na tanawin. Ngunit ang umagang ito ay iba. May kasama siya, isang presensyang banyaga sa kanyang mundo. Tiningnan niya si Alonsina na mahimbing na natutulog sa isang sulok, nakabaluktot na parang isang bata para labanan ang lamig. Sa liwanag ng umaga, nawala ang imahe ng makapangyarihang babae. Ang natira ay isang taong sugatan, pagod at takot. Isang pakiramdam na pamilyar kay Bey. Ginising niya ito sa pamamagitan ng marahang pagtapik sa balikat. Nagising si Sina na parang isang pusang nagulat, handang lumaban. Nang makita siya, saka lang kumalma ang mga mata nito. Oras na, sabi ni Bey. Iniabot sa kanya ang isang piraso ng hinog na saging na kinuha niya sa malapit. Kainin mo to, kailangan natin ng lakas. Tinanggap ni Sina ang saging ng walang reklamo. Ibang-iba sa babaeng sanay sa mga mamahaling almusal. Tahimik silang kumain. Ang tanging naririnig ay ang talon at ang tunog ng kanilang pagnguya. Paano ka natutong mabuhay dito? Tanong ni Sina. Hindi na napigilan ang kuryosidad. Tinuruan ako ng tatay ko, sagot ni Bey. Nakatingin sa malayo. Isa siyang botanist. Mahal niya ang gubat na ito. Sabi niya, kung marunong ka lang makinig, lahat ng kailangan mo para mabuhay ay ibibigay ng kalikasan. Nasaan na siya ngayon? Isang anino ng lungkot ang dumaan sa mukha ni Bey. Wala na. Matagal na. Hindi na muling nagtanong si Sina. Naramdaman niyang may sugat siyang binuksan. Nagsimula ang kanilang paglalakbay. Kung ang pagtakas nila kagabi ay mahirap, ang paglalakbay sa araw ay mas nakakapagod. Ang araw ay sikat na sikat. Ang init at halumigmig ay parang isang kumot na bumabalot sa kanila. Itinuro ni Bey kay Sina kung paano umapak sa mga bato para hindi madulas, kung aling mga baging ang pwedeng kapitan at kung aling mga halaman ang dapat iwasan. Sa bawat turo niya, nakikinig ng mabuti si Sina. Ang dating reyna ng boardroom ay naging isang masigasig na estudyante ng gubat. Huminto sila para magpahinga sa tabi ng isang malinaw na sapa. Habang umiinom si Sina ng tubig gamit ang kanyang mga kamay, napansin ni Bey ang isang mahabang gasgas sa braso nito. Sugat yan, sabi niya. Wala to, sagot ni Sina. Ngunit hindi maitago ang sakit sa kanyang mukha. Lumapit si Bey. Kumuha siya ng ilang dahon mula sa isang partikular na halaman. Dinikdik ito gamit ang dalawang bato at maingat na ipinahid sa sugat ni Sina. Napangiwi si Sina sa unang hapdi, ngunit pagkatapos ay naramdaman niya ang isang malamig at nakakaginhawang pakiramdam. Ano yan? Dahon ng bayabas, sagot ni Bey. Mabisang gamot sa sugat. Sa pagkakataong yon, habang ang magaspang na kamay ni Bey ay nakahawak sa kanyang makinis na braso, isang kakaibang kuryente ang dumaloy sa pagitan nila. Nagkatinginan sila. Sa mga mata ni Bey, nakita ni Sina hindi ang galit, kundi ang pag-aalala. At sa mga mata ni Sina, nakita ni Bey hindi ang pagmamataas, kundi ang pasasalamat. Mabilis na binawi ni Bey ang kanyang kamay, tila napaso. Tumikhim siya at tumayo. Magpatuloy na tayo. Gumaan ang pakiramdam sa pagitan nila pagkatapos noon. Nag-umpisa na silang mag-usap habang naglalakad. Hindi tungkol sa mga humahabol sa kanila, kundi tungkol sa mga simpleng bagay. Ikinuwento ni Sina ang tungkol sa kanyang pangarap. Noong bata pa siya na maging isang pintor, isang pangarap na ibinaon niya sa limot para pamunuan ang kumpanya ng kanilang pamilya. At sa unang pagkakataon, nagkwento si Bey. Hindi naman talaga ako taga dito, pag-amin niya. Lumaki ako sa isang maliit na probinsya sa paanan ng bundok na ito. Puno ng kape ang lugar namin. Masaya. Simple. Anong nangyari? Mahinang tanong ni Sina. Huminto si Bey sa paglalakad at tumingin sa kawalan. Ang anino ay bumalik sa kanyang mga mata. Isang araw,
Isang malaking korporasyon mula sa Maynila ang dumating. Sinabi nilang pauunlarin daw nila ang lugar namin. Magtatayo sila ng isang malaking agri-industrial complex. Pero ang totoo, gusto lang nila ang lupa namin. Nakinig lang si Sina. Isang malamig na pakiramdam ang unti-unting gumapang sa kanyang likuran. Nilabanan namin sila. Pagpapatuloy ni Bay, ang kanyang panga ay nagigting. Pinamunuan ng tatay ko ang mga magsasaka, pero wala kaming laban sa kanilang mga abogado, sa kanilang pera, sa kanilang kapangyarihan. Isa-isa, napilitan ang mga kapitbahay namin na ibenta ang kanilang lupa sa maliit na halaga. Ang mga hindi pumayag, ginipit nila. Nawalan kami ng kabuhayan, nalubog kami sa utang. Ang boses niya ay naging isang pait na bulong. Ang tatay ko, hindi niya kinaya ang lahat. Inatake siya sa puso. At ako, wala akong nagawa, kundi panoorin ang pagguho ng lahat ng aming pinaghirapan. Pagkatapos noon, pagtatapos niya, tinalikuran ko na ang mundo nila. Umakyat ako dito sa bundok, kung saan hindi ako kayang abutin ng kanilang kasakiman. Isang nakabibinging katahimikan ang namagitan sa kanila. Ang kwento ni Bay ay parang isang matalim na punyal na tumusok sa puso ni Sina. Ang kwentong yon, pamilyar. Masyadong pamilyar. Anong pangalan ng korporasyon? Naglakas loob siyang itanong, kahit na kinakabahan siya sa posibleng sagot. Tumingin si Bay sa kanya. Ang mga mata ay puno ng sakit at galit na naipon sa loob ng maraming taon. Ngunit bago pa man niya masabi ang pangalan, isang tunog ang pumutol sa kanilang pag-uusap. Isang matinis na sipol mula sa hindi kalayuan. Sinundan ng isa pa bilang sagot. Hindi ito sipol ng ibon. Ito ay isang senyas. Sila na yan. Mabilis na sabi ni Bay. Hinila si Sina sa likod ng isang malaking puno. Natunton na nila tayo. Mula sa kanilang pinagtataguan, nakita nila ang dalawang lalaking armado, maingat na gumagalaw sa gubat. At pagkatapos, narinig ni Sina ang isang boses na nagpatigil sa pagtibok ng kanyang puso. Magdiwang, sabi ng isang boses, malakas at malinaw, tila nananadya. Ang boses ay pag-aari ng lalaking nakita ni Sina sa talon kagabi, ang pinuno ng mga humahabol sa kanila. Alam kong nandyan ka lang, Banyuhay. Lumabas ka na. Huwag ka nang magtago na parang isang duwag. Nanigas si Banyuhay sa tabi ni Sina. Ang kanyang muka ay namutla. Ang pagkakakilala sa kanyang pangalan ay mas nakakatakot kaysa sa baril na hawak ng mga ito. Dahil iisa lang ang ibig sabihin nito. Ang mga humahabol kay Sina at ang mga anino ng kanyang kahapon ay iisa. Ang pangalang iyon, Banyuhay Magdiwang, na binigkas ng kanilang kaaway, ay umalingaw-ngaw sa tainga ni Alonsina na parang isang hatol. Nakita niya ang reaksyon ni Bay, ang pagkatulala, ang takot na mabilis na naging galit, ang pag-unawa na gumuhit sa kanyang mukha. Hindi na ito simpleng pagtakas, naging personal na ito. Kilala ka nila, bulong ni Sina. Ang boses ay nanginginig. Mas masahol pa riyan, sagot ni Bay. Ang mga mata ay nakatutok pa rin sa mga lalaki sa di kalayuan. Kilala ko sila. Mabilis siyang kumilos. Hinila niya si Sina palayo, sa ibang direksyon, palayo sa landas na tinatahak ng mga humahabol sa kanila. Ang paglalakbay nila ngayon ay hindi na maingat. Ito ay isang desperadong pagtakbo. Walang salita. Tanging ang tunog ng kanilang mga yabag at humihingal na paghinga. Dinala siya ni Bay sa isang lugar na mas liblib pa. Isang lumang kubo na halos lamunin na ng mga baging at halaman. Mas maliit ito at mas luma kaysa sa unang kubo ni Bay. Tila matagal na itong hindi nagagamit. Dito muna tayo, sabi ni Bay. Ang boses ay pagod at puno ng tensyon. Ito ang kubo ng tatay ko. Hindi nila alam ang lugar na ito.
Dito tayo ligtas, pansamantala. Pumasok sila sa loob. Ang hangin ay amoy alikabok at lumang kahoy. May mga lumang libro na nakakalat sa isang mesa, mga gamit sa pagsusuri ng halaman at mga nakarolyong mapa. Ito ay isang lugar na inabandona ng panahon. Maghahanap ako ng pagkain at titingnan ko ang paligid, sabi ni Bay. Huwag kang lalabas, huwag kang gagawa ng ingay. Ano man ang mangyari, manatili ka lang dito. Tumangulang si Sina. Bago umalis, lumingon si Bay at tinitigan siya. May lungkot sa kanyang mga mata. Mag-iingat ka, sabi nito. At pagkatapos ay nawala na parang anino sa gubat. Naiwan si Alonsina sa katahimikan ng lumang kubo. Ngayon lang niya naramdaman ang matinding pagod. Umupo siya sa sahig na alikabok. Isinandal ang likod sa pader. Ang isip niya ay naglalakbay. Ang kwento ni Bay tungkol sa korporasyon. Ang katotohanang kilala ng mga humahabol sa kanya si Bay. Nag-uugnay ang lahat. Ngunit may isang piraso pa ring kulang. Isang piraso na kinatatakutan niyang makita. Sinubukan niyang libangin ang sarili. Tumayo siya at sinimulang ayusin ang mga gamit sa loob ng kubo. Pinagpagan niya ng alikabok ang mga libro. Inayos niya ang mga nakakalat na papel. Isang paraan para makalimot kahit sandali. Sa isang sulok, may isang baul na gawa sa kahoy. Dahil sa kuryosidad, binuksan niya ito. Sa loob, may mga lumang damit, mga retrato, at isang tumpok ng mga lumang dyaryo. Kumuha siya ng isa. Ang papel ay naninilaw at marupok na. Ang petsa, 10 taon na ang nakalipas. Ang kanyang mga mata ay iginala sa mga headline, mga balita tungkol sa politika, sa showbiz, at pagkatapos, isang headline ang pumukaw sa kanyang atensyon. Isang headline na nagpatigil sa pag-inog ng kanyang mundo. Montelirio Corp. Seals hostile takeover. Community faces displacement. Ang kanyang puso ay nagsimulang tumibok ng sobrang bilis. Nanginginig ang kanyang mga kamay habang binabasa niya ang artikulo. Nakasulat doon ang lahat ng ikinuwento ni Bay. Ang maliit na bayan ng mga magkakape. Ang pagtutol ng mga magsasaka. Ang pagkamatay ng kanilang leader na si Lope Magdiwang dahil sa atake sa puso. At sa gitna ng artikulo, may isang litrato. Isang litrato ng isang batang-batang babae nakasuot ng isang matapang na business suit, nakikipagkamay sa mga opisyal ng gobyerno. Ang kanyang nangiti ay matagumpay, malamig, at walang bakas ng konsensya. Ang babae sa litrato ay siya, si Alonsina Montelirio, ang batang CEO na namuno sa kanyang unang malaking acquisition. Ang babaeng sumira sa buhay ng pamilya ni Bay. Nabitawan niya ang dyaryo na para siyang napaso. Nagsimulang umikot ang kanyang paningin. Ang hangin ay tila naubos sa loob ng kubo. Hindi maaari, pero totoo. Ang lahat ng piraso ay nagkabit-kabit na. Ang korporasyon, ang apelyidong Magdiwang, ang galit ni Bay sa mga katulad niya. Ang mga humahabol sa kanya na kilala si Bay, marahil ay mga dati ring tagabayan na naghahanap ng paghihiganti sa kanilang dalawa. Siya ang multo sa nakaraan ni Bay, ang demonyong sumira sa kanyang buhay, ang lalaking nagligtas sa kanya, ang lalaking nag-alaga sa kanyang sugat, ang lalaking pinagkakatiwalaan niya ng kanyang buhay sa loob ng nagdaang 24 na oras. Ay ang taong may pinakamalaking dahilan sa buong mundo para kamuhian siya. Kasabay ng katotohanan yon, bumukas ang pinto. Pumasok si Bay. May dalang ilang ligaw na prutas. Ang kanyang mukha ay pagod, ngunit may ngiti sa kanyang mga labi. Isang maliit, ngunit totoong nangiti. Ligtas tayo sa ngayon, sabi niya. Ang boses ay magaan. Wala akong nakitang bakas nila. Mukhang naligaw natin sila. Lumapit siya kay Sina, iniabot ang prutas. Kumain ka muna.
Pagkatapos ay magpaplano tayo ng susunod na. Huminto siya sa pagsasalita nang makita niya ang itsura ni Sina. Ang pamumutla, ang takot sa kanyang mga mata, ang diaryong nakakalat sa sahig. Sinundan ni Bay ang tingin ni Sina patungo sa dyaryo. Nakita niya ang litrato, nakita niya ang headline, nakita niya ang kanyang sariling mukha sa litrato, mas bata, mas payat, nakatayo sa likod ng kanyang ama sa isang protesta. Ang ngiti sa mukha ni Bay ay dahan-dahang naglaho. Ang liwanag sa kanyang mga mata ay namatay. Ang pumalit ay isang malamig, madilim na kawalan. Tumingin siya mula sa dyaryo, pabalik kay Sina. Nanginginig ang buong katawan ni Alonsina. Pinilit niyang magsalita. Ang bawat salita ay parang bubog na sumusugat sa kanyang lalamunan. Ang korporasyon na sumira sa buhay mo. Umpisa niya, ang boses ay basag na. Ay pag-aari ko. Ang mga salita ni Alonsina ay tumama kay Banyuhay na parang isang malaking bato na ibinagsak mula sa langit. Hindi ito bato. Ito ay isang kidlat. Isang kidlat na bumaon sa kanyang dibdib, sumunog sa lahat ng nasa loob, at iniwan siyang guwang at walang laman. Pag-aari ko. Paulit-ulit na umalingaw-ngaw ang mga salitang iyon sa kanyang isip. Tinitigan niya ang babae sa harap niya. Ang babaeng iniligtas niya mula sa batis. Ang babaeng ginamot niya. Ang babaeng sinimulan na niyang pagkatiwalaan. Ang mukha niya ay pareho pa rin. Ang mga mata, ang ilong, ang mga labi. Ngunit ngayon, sa likod ng mukhang iyon, ang nakikita na lang niya ay ang malamig at matagumpay na ngiti sa litrato ng dyaryo. Ang ngiti ng isang demonyo. Nabitawan niya ang mga prutas na hawak niya. Gumulong ang mga ito sa maruming sahig. Nakalimutan. Hindi. Bulong niya. Hindi para kay Sina, kundi para sa kanyang sarili. Isang pagtanggi. Isang desperadong pagtatangkang itaboy ang katotohanan. Hindi. Totoo yan. May pakinggan mo ako. Huwag mong banggitin ang pangalan ko. Sigaw niya. At ang sigaw na yon ay nagmula sa isang lugar na napakalalim sa kanyang pagkatao. Isang lugar kung saan niya itinago ang lahat ng kanyang sakit at galit sa loob ng 10 taon. Ang sigaw ay parang isang hayop na nasugatan, puno ng paghihirap. Napaurong si Sina. Takot at sakit ang mababasa sa kanyang mukha. Kaya pala, sabi ni Bay, isang mapait at baliw na tawa ang kumawala sa kanya. Kaya pala pamilyar ang pakiramdam. Ang yabang, ang pag-uutos, nasa dugo mo talaga. Nasa dugo ninyong mga Montelirio. Bawat salita ay lason na ibinubuga niya. Ang tatay ko, namatay siya dahil sa inyo. Ang mga kaibigan ko, nawalan sila ng lahat. Ang buong buhay ko, sinira ninyo. At ngayon, nandito ka sa pamamahay ko, natutulog sa higaan ko, kumakain ng pagkain ko. Lumapit siya. Bawat hakbang ay mabigat sa galit. Hindi niya ito tinapunan ng tingin, bagkus ay pinulot ang dyaryo. Pinunit niya ito ng paulit-ulit. Ang bawat piraso ay simbolo ng kanyang nabasag na pagkatao. Nagsinungaling ka sa akin, sabi niya. Ang boses ay mas kalmado na ngayon, ngunit mas nakakatakot. Ito ang katahimikan bago ang isang bagyo. Hindi ako nagsinungaling, depensa ni Sina. Tumatayo na rin. Hindi ko alam. Bay, maniwala ka. Kung alam ko lang, hindi mo alam. Muling sumigaw si Bay. Hinarap na siya ngayon. Ang mga mata ay nag-aapoy. Imposibleng hindi mo alam. Ikaw ang CEO. Bawat desisyon, bawat buhay na sinira, dumaan sa mga kamay mo. Huwag kang magkunwaring inosente ka dito, Alonsina. Ang pagbanggit niya sa buong pangalan nito ay parang isang sampal. Bata pa ako noon, sabi ni Sina. Ang mga luha ay nagsimula nang mamuo sa kanyang mga mata.
Gusto ko lang patunayan ang sarili ko sa pamilya ko, sa tatay ko. Hindi ko inisip ang mga tao. Mga tao? Ulit ni Bay na may panunuya. Hindi kami mga tao para sa inyo. Mga numero lang kami sa inyong mga financial report, mga collateral damage sa pagpapalago ng inyong imperyo. At ako ang isa sa mga numerong yon. Tinalikuran niya si Sina. Hindi na niya kayang tingnan ang mukha nito. Ang bawat paghinga ay parang sumasakal sa kanya. Ang maliit na kubo ay tila lumiliit. Sinisikip siya. Bay, pakiusap. Pagmamakaawa ni Sina, lumalapit sa kanya. Patawarin mo ako. Iniharap niya ang kamay ni Sina nang subukan nitong hawakan ang kanyang braso. Patawad? Sa tingin mo ba mabubuhay ng patawad mo ang tatay ko? Maibabalik ba niyan ang mga tahanan na sinira ninyo? Ang sakit. Ang sakit ay napakatindi. Hindi lang dahil sa galit, kundi dahil sa pagtataksil. Nagtiwala siya. Matapos ang 10 taon, sa wakas ay pinapasok na niya ang isang tao sa kanyang mundo. At ang taong iyon pala, ang mismong dahilan kung bakit niya isinira ang mundong iyon. Ang tadhana ay isang malupit na komedyante. Ginamit mo ako. Sabi niya, ang boses ay walang laman. Ginamit mo ang awa ko para iligtas ang sarili mo. Hindi totoo yan. Nag-aalala ako para sa'yo. Ang pag-aalala ko ay kasinungalingan, putol niya. Lahat. Kasinungalingan. Hindi na niya kaya. Kailangan niyang makalayo dito. Makalayo sa babaeng ito. Umalis ka, sabi niya. Hindi pa rin siya nililingon. Bye. Sinabi kong umalis ka. Sigaw niya. Sinuntok ang pader na kahoy sa kanyang tabi. Isang malakas na kalabog ang umalingaw-ngaw. Sinundan ng nakabibinging katahimikan. Narinig niya ang paghikbi ni Sina sa kanyang likuran. Isang tunog na dati ay magpapalambot sa kanyang puso. Ngunit ngayon ay parang asin na ibinubudbod sa kanyang sariwang sugat. Ilang sandali ang lumipas. Pagkatapos ay narinig niya ang mahinang mga yabag. Ang dahan-dahan pagbukas ng pinto at ang pagsara nito, naiwan siyang mag-isa. Dahan-dahan siyang napaluhod sa sahig, sa gitna ng mga pinunit na dyaryo at mga nagkalat na prutas. Ang lakas na nagtutulak sa kanya na magalit ay biglang nawala. Ang natira na lang ay isang nakakaparalisang sakit. Ipinatong niya ang kanyang noo sa sahig na malamig at sa unang pagkakataon, sa loob ng 10 taon, si Banyuhay Magdiwang, ang lalaki ng bundok, ay umiyak. Sa labas, si Alonsina, na may mga luhang dumadaloy sa kanyang pisngi, ay humakbang palayo sa kubo at dumiretso sa gubat na hindi niya kilala. Mag-isa. Tinanggap niya ang kanyang parusa. Ngunit ilang hakbang pa lang ang kanyang nagagawa. Isang magaspang na kamay ang biglang humablot sa kanyang buhok mula sa likuran. At isang boses na puno ng galit ang bumulong sa kanyang tainga. Saan ka pupunta, Reyna? Ang boses ay malamig at puno ng panunuya. Bago pa man makasigaw si Alonsina, isang maruming kamay ang tumakip sa kanyang bibig. Hinila siya patalikod, palayo sa kubo, palayo sa anumang posibleng tulong. Ang lalaking humahawak sa kanya ay ang pinuno ng mga humahabol sa kanila. Ang lalaking tumawag sa pangalan ni Banyuhay. Ang mukha nito ay puno ng galit at isang uri ng kasiyahang nakakakilabot. Akala mo ba makakatakas ka? Sabi nito. Ang hininga ay amoy tabako. Ang tagal ka naming hinanap. At ang galing ng tadhana, hindi ba? Ikaw at siya, sa iisang lugar. Pinilit ni Sina na makawala, ngunit mas malakas ang lalaki. Sinipa niya ito, ngunit tila, hindi man lang natinag. 2 pang lalaki ang lumabas mula sa likod ng mga puno, kapwa may hawak na baril. Napapaligiran na siya. Anong kailangan ninyo? Tanong ni Sina. Pinipilit na maging matatag ang boses sa kabila ng takot. Pera?
Doblehin ko kung ano man ang ibinayad sa inyo ng kapatid ko. Isang malakas na tawa ang pinakawalan ng pinuno. Pera? Oo, kailangan namin ng pera. Pero mas kailangan namin ng hustisya. Bigla nitong hinila ang buhok ni Sina. Pinatingala siya. Naaalala mo ba ang Hacienda Esperanza? Ang bayan na puno ng tanim na kape? Ang bayan na sinira ng korporasyon mo? Tumagos ang mga salita sa puso ni Sina na parang yelo. Doon ako lumaki. Pagpapatuloy ng lalaki, ang boses ay puno ng pait. Ang pangalan ko ay Dante. Ang pamilya ko ay isa sa mga pamilyang nawalan ng lahat dahil sa iyo. Natulala si Sina. Ang mga multo ng kanyang nakaraan ay hindi na lang basta anino. Narito na sila, may mukha, may pangalan at humihingi ng kabayaran. Pero ang mas masakit, sabi ni Dante, ang tingin ay lalong tumalim, ay ang taong pinagkatiwalaan naming mamuno sa amin. Ang duwag na si Banyuhay Magdiwang, ipinangako niyang lalaban kami. Ngunit nang mamatay ang tatay niya, tumakbo siya. Nagtago siya dito sa bundok na parang isang daga, habang kami ay nagdusa sa ibaba. Binitawan ni Dante ang buhok ni Sina at tinulak siya sa lupa. Pero ngayon, magbabago na ang lahat. Sa pagkamatay mo, makukuha ko ang bayad mula sa kapatid mo. At sa pagpapakita ko kay Bay kung paano ka namatay, makukuha ko ang aking paghihiganti sa kanyang kaduwagan. Pumito si Dante ng malakas. Isang senyas. Dalhin niyo siya sa bangin, utos niya. Sa loob ng kubo, ang tunog ng pag-iyak ni Banyuhay ay napalitan ng isang biglaang katahimikan. Narinig niya ang sipol. Ibang-iba ang tunog nito sa mga sipol kanina. Ito ay isang sipol ng tagumpay. Mabilis siyang tumayo. May mali. Isang matinding pakiramdam ng panganib ang bumalot sa kanya. Sina, bulong niya. Tumingin siya sa labas ng bintana. Nakita niya ang mga bakas ng paa sa putik, ang bakas ng sapatos ni Sina, at ang bakas ng mabibigat na bota ng tatlong lalaki. Kinuha nila siya. Ang sakit sa kanyang puso ay biglang napalitan ng isang bagay na mas malakas at mas mapanganib. Isang nag-aalab na galit. Galit hindi lang sa mga lalaki, kundi sa kanyang sarili. Pinaalis ko siya. Ako ang nagtulak sa kanya sa kanila. Walang pag-aalinlangan. Kinuha ni Bay ang kanyang itak, ang tanging sandata niya. At pagkatapos ay tumakbo siya. Tumakbo siya na parang hindi pa siya tumakbo kailanman. Ang bawat hibla ng kanyang pagkatao ay sumisigaw ng isang layunin. Iligtas siya. Sinundan niya ang mga bakas. Ang gubat na dati niyang santuwaryo ay naging isang hunting ground. Bawat sanga na humahampas sa kanyang mukha, bawat bato na tumutusok sa kanyang talampakan, ay hindi niya ininda. Mas mabilis. Kailangan niyang maging mas mabilis. Narating niya ang isang bahagi ng bundok na tinatawag na dulo ng daigdig. Isang mataas na bangin na tanaw ang buong lambak sa ibaba. At doon, nakita niya sila. Si Sina, nakaluhod malapit sa gilid ng bangin. Si Dante, nakatayo sa likod niya. Hawak ang isang baril na nakatutok sa ulo ni Sina. Ang dalawa pang lalaki ay nakabantay sa gilid. Bay! Sigaw ni Sina nang makita siya. May bahid ng takot at pag-asa sa kanyang boses. Magdiwang, sabi ni Dante. Isang ngisi ang gumuhit sa kanyang mukha. Sa wakas, lumabas ka na sa lungga mo. Dahan-dahang lumakad si Banyuhay papalapit. Ang mga kamay ay nakataas para ipakita na wala siyang masamang intensyon. Dante, itigil mo na to. Wala siyang kasalanan. Walang kasalanan? Umaling-awngaw ang sigaw ni Dante sa buong bangin. Dahil sa kanya, namatay ang kapatid ko. Naalala mo ba si Lira, Bay? Ang nobya mo, nagpakamatay siya dahil hindi niya kinaya ang kahihiyan at hirap na idinulot ng pamilya niya. Ang revelasyon ay parang isang suntok sa sikmura ni Bay. Si Lira, ang kanyang unang pag-ibig,
ang dahilan kung bakit puno ng pait ang kanyang puso. Tumingin siya kay Sina. Nakita niya ang gulat at konsensya sa mga mata nito. Isa na namang buhay ang nasira dahil sa kanya. Kasalanan ninyong dalawa, sigaw ni Dante. Siya ang nagsimula at ikaw ang nang iwan sa amin. Ngayon, pagbabayaran ninyo. Ako na lang, Dante, sabi ni Bay. Ang boses ay matatag. Pakawalan mo siya. Ako ang may atraso sa'yo. How? Huwag, Bay, sigaw ni Sina. Ngumisi si Dante. Isang duwag at isang reyna. Ang ganda nitong panoorin. Pero tapos na ang usapan. Itinutok ni Dante ang baril. Sa isang iglap, ang lahat ay tila bumagal. Nakita ni Bay ang takot sa mga mata ni Sina. Ngunit sa likod ng takot na yon, may nakita siyang determinasyon. Mabilis na siniko ni Sina ng buong lakas ang tagiliran ni Dante, dahilan para mawala ito sa balanse. Ang putok ng baril ay umalingaw-ngaw, ngunit ang bala ay tumama sa lupa. Iyon na ang pagkakataon ni Bay. Sumugod siya na parang isang tigre. Ginamit niya ang itak hindi para pumatay, kundi para manlaban. Sinalag niya ang mga suntok, umiwas, at itinulak ang isa sa mga lalaki papalapit sa bangin. Nagkagulo. Si Sina, gamit ang lahat ng natutunan niyang talino sa pakikipagnegosasyon, ay ginulo ang isa pang lalaki sa pamamagitan ng pagbato ng mga lupa sa mukha nito. Ngunit si Dante ay nakabawi na. Sinugod niya si Bay. Nagpagulong-gulong sila sa lupa. Suntukan, tadyakan. Ang kanilang laban ay hindi lang pisikal. Ito ay laban ng dalawang taong sinira ng iisang nakaraan. Malapit na sila sa gilid ng bangin. Sa isang desperadong galaw, sinaksak ni Dante ng isang maliit na patalim ang hita ni Bay. Napadaing si Bay sa sakit. Ngunit gamit ang natitira niyang lakas, inikot niya ang kanilang posisyon at itinulak si Dante. Nawalan ng balanse si Dante. Ang kanyang mga mata ay nanlaki sa gulat at takot. Sinubukan niyang kumapit kay Bay, ngunit huli na ang lahat. Nahulog si Dante sa bangin. Ang kanyang sigaw ay unti-unting naglaho sa kalawakan. Nakahinga ng maluwag ang lahat. Ngunit nang tumingin si Sina kay Bay, nakita niya ang dugo. Hindi lang mula sa hita. May malaking saksak din sa kanyang tagiliran. Isang sugat na natamo niya sa gitna ng gulo na hindi niya napansin. Bay! Tili ni Sina. Tumakbo palapit sa kanya. Si Bay ay napaluhod. Ang kanyang paningin ay nanlalabo. Tumingin siya kay Sina na ngayon ay umiiyak habang yakap-yakap siya. Patawad! Bulong niya. Ang hininga ay paubos na. Patawad sa pag-iwan ko sa iyo kanina. Patawad sa lahat. At pagkatapos, ang kanyang mga mata ay pumikit. At ang kanyang katawan ay bumagsak sa mga braso ni Alonsina. Huwag mo akong iwan. Ang sigaw ni Alonsina ay puno ng desperasyon. Isang pagsusumamo sa gubat, sa langit, sa sino mang nakikinig. Niyakap niya ng mahigpit ang walang malay na katawan ni Banyuhay. Ang init ng dugo nito ay bumabalot sa kanyang mga kamay. Hindi niya hahayaang mangyari ito. Hindi pagkatapos ng lahat. Sa isang iglap, ang reynang nasanay na inaalagaan ay naging isang tagapagligtas. Ang takot ay napalitan ng isang matinding determinasyon. Hinanap niya ang sugat sa tagiliran ni Bay. Malalim. Malakas ang pagdurugo. Naalala niya ang itinuro ni Bay. Dahon ng bayabas. Mabilis siyang naghahanap sa paligid. Nang makita ang halaman, kumuha siya ng isang dakok na dahon, nginuya ito. Hindi ininda ang mapait na lasa at idinura ang dinikdik na dahon direkta sa sugat ni Bay. Isang paraan na itinuro sa kanya ng mga katutubo sa mga librong nabasa niya. Primitive, pero iyon lang ang mayroon siya. Pinunit niya ang laylayan ng kanyang mamahaling blouse at itinali ito ng mahigpit sa katawan ni Bay para mapigilan ang pagdurugo. Ngayon, ang pinakamahirap na bahagi. Kailangan niyang maialis si Bay sa lugar na yon. Hindi niya alam kung saan siya kumuha ng lakas.
Marahil sa adrenaline, marahil sa takot na mawala ito, o marahil sa unang pagkakataon sa pag-ibig. Inakay niya ang mabigat na katawan ni Bai, ipinatong ang braso nito sa kanyang balikat at nagsimulang maglakad. Bawat hakbang ay isang impyerno. Bawat metro ay parang 1 kilometro. Ngunit hindi siya sumuko. Habang naglalakad, kinakausap niya ito. Lumaban ka, Bai. Huwag kang bibitaw. May utang ka pa sa akin. Sabi mo ilalabas mo ako sa gubat na ito. Tuparin mo ang pangako mo. Ilang oras siyang naglakad hanggang sa tuluyan nang bumagsak ang kanyang katawan sa pagod sa tabi ng isang sapa. Doon, sa awa ng Diyos, natagpuan sila ng isang matandang mangangaso na napadaan. 2 linggo ang lumipas. Nagising si Banyuhay sa isang silid na puti. Amoy gamot. May nakakabit na suwero sa kanyang kamay. Isang ospital. Ang unang mukhang nakita niya ay ang mukha ni Alonsina na nakaupo sa tabi ng kanyang kama. May mga maitim na bilog sa ilalim ng mga mata nito. Ngunit nang makita siyang gising, isang ngiti ang sumilay sa mga labi nito. Isang ngiti na mas maliwanag pa sa araw. Gising ka na, sabi nito. Ang boses ay puno ng ginhawa. Walang nagsalita sa kanila ng ilang minuto. Tinitigan lang nila ang isa't isa. Sa katahimikang iyon, lahat ng sakit, lahat ng galit, lahat ng pagtataksil ay tila naglaho. Ang natira na lang ay ang katotohanang iniligtas nila ang isa't isa. Salamat, sabi ni Bey. Wala yon, sagot ni Sina. Bawi na tayo. Nang makalabas si Bey sa ospital, bumalik sila sa syudad. Ngunit ibang Alonsina Montelirio na ang bumalik. Sa isang emergency board meeting na ikinagulat ng buong mundo ng negosyo, ipinirisinta ni Alonsina ang lahat ng ebidensya laban kay Silakbo. Ang mga recording, ang mga bank transfer. Naaresto ang kanyang kapatid sa loob mismo ng boardroom. Walang nagawa, kundi tumitig sa kanya ng may pagkamuhi. Pagkatapos noon, sa harap ng lahat ng miyembro ng board, inanunsyo ni Alonsina ang kanyang pagbibitiw bilang CEO ng Montelirio Corporation. Sa loob ng maraming taon, sabi niya sa isang press conference pagkatapos, ang kumpanyang ito ay naging simbolo ng tagumpay na nakamit sa pamamagitan ng pagsira sa iba. Panahon na para baguhin yon. Panahon na para magbayad sa mga kasalanan ng nakaraan. Ibinenta niya ang karamihan sa kanyang shares. Ang perang nakuha niya ay hindi niya inilagay sa kanyang personal na bank account. Sa halip, ginamit niya ito para itayo ang isang foundation. Isang foundation na nakatuon sa pagtulong sa mga komunidad na naapektuhan ng mga development projects ng Montelirio Corp noon. Ang una nilang proyekto, ang Hacienda Esperanza. Bumalik sina Sina at Bai sa paanan ng kabundukang himbing, ngunit hindi na bilang isang bilyonarya at isang ermitanyo. Bumalik sila bilang magka-partner, gamit ang pondo mula sa foundation at ang kaalaman ni Bai sa kalikasan. Itinayo nila ang Bukaldiwa Livelihood, isang social enterprise. Tinuruan nila ang mga lokal na magsasaka ng sustainable farming. Gumawa sila ng mga produkto mula sa kape, pulot, at mga herbal na halaman ng bundok. Mga produktong dekalidad na may kwento ng pagbangon. Hindi ito naging madali. Sa simula, marami ang hindi nagtiwala kay Sina. Siya pa rin ang demonyo sa kanilang nakaraan. Ngunit sa bawat araw na kasama nila si Bey, sa bawat proyektong ipinapakita niyang sinsero, unti-unting lumambot ang kanilang mga puso. Nakita nila ang pagbabago. Nakita nila ang pagsisisi. Nakita nila ang pag-ibig sa mga mata ni Bai at Sina. Isang hapon, habang papalubog ang araw, nakatayo si Bai at Sina sa isang burol. Tanaw ang kanilang maliit ngunit masiglang komunidad. Ang mga dating tuyong bukirin ay luntian na ulit. Ang amoy ng kape ay muling nanunuot sa hangin. Sa tingin mo, napatawad na tayo ng tatay mo?
Mahinang tanong ni Sina. Isinandal ang kanyang ulo sa balikat ni Bey. Hinawakan ni Bey ang kanyang kamay. Hindi na mahalaga kung napatawad niya tayo. Ang mahalaga, natuto tayong patawarin ang mga sarili natin. Tumingin siya kay Sina. Ang kanyang mga mata ay puno ng pagmamahal na hindi na niya kailanman itinago. Tinuruan mo akong harapin muli ang mundo, Sina. Tinuruan mo akong umibig muli. At ikaw, sagot ni Sina. Hinaplos ang mukha ni Bey. Tinuruan mo akong maging tao, Bey. Tinuruan mo ako kung ano ang tunay na halaga. Hindi pera, hindi kapangyarihan, kundi ito. Itinuro niya ang kanyang puso. Ito. Sa ilalim ng kulay kahel na langit, sa harap ng isang bagong simula na itinayo nila mula sa abo ng kanilang nakaraan, sila ay naghalikan. Isang halik na hindi nagmamadali. Isang halik na puno ng pagpapatawad, paghilom, at isang pangako ng habang buhay. Ang bulaklak na minsang naligaw sa gitna ng mga bato ay hindi lang basta nabuhay. Ito ay namukadkad, mas matatag, at mas maganda kaysa dati. At dito po nagtatapos ang kwento nila, Alonsina at Banyuhay. Isang paglalakbay na nagturo sa atin na ang tunay na pag-ibig ay hindi tungkol sa paghahanap ng isang perpektong tao, kundi sa pag-aaral na mahalin ang isang imperpektong tao ng perpekto. Ito ay tungkol sa pagbibigay ng pangalawang pagkakataon, hindi lang sa iba, kundi lalo na sa ating mga sarili. Taos puso po akong nagpapasalamat sa inyong walang sawang pagsubaybay sa bawat kabanata ng ating kwento. Sana ay may aral kayong napulot at pag-ibig na nadama sa paglalakbay na ito. Nais ko pong marinig ang inyong saloobin. Ano ang pinakapaborito ninyong eksena? Anong aral ang tumatak sa inyong puso? I-comment nyo lang po sa ibaba dahil binabasa ko po ang lahat ng yan. Kung nagustuhan nyo ang kwentong ito, isang pindot lang po sa like button, i-share sa inyong mga kaibigan at kapamilya. At kung bago pa lang po kayo dito, huwag kalimutang mag-subscribe para hindi mahuli sa mga susunod pa nating kwento. Muli, ako po ang inyong lingkod, nag-iiwan ng isang paalala. Ang bawat puso ay may sariling kwento at ang bawat kwento ay may aral na naghihintay. Pagpalain po kayo ng Panginoon, kayo at ang inyong buong pamilya. Hanggang sa muli.